Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 2, Quarter 3, Week 6, Pamumuhay sa aking komunidad. Paraan ng tao sa pagsasaayos ng kanyang buhay. Pamumuhay. Gawain o tungkulin na ginagawa ng tao upang kumita ng pera. Trabaho. Tumutukoy sa isang lokasyon. Lugar. Lugar na nasa kanayunan o probinsya. Rural. Lungsod o bayan. Urban. Ang layunin ng ating aralin ay nailalarawan ang iba't ibang pamumuhay ng mga tao sa komunidad. Pamumuhay, estilo o paraan ng araw-araw na buhay na nagpapakita ng mga pag-uugali, gawain, tradisyon, ugali at kultura ng isang tao o komunidad. Ilarawan ang uri ng inyong komunidad. Ilarawan ang lokasyon ng inyong komunidad. Ito ba ay puok urban o puok rural? Anong mga uri ng trabaho o hanap buhay ng karamihan sa mga tao sa inyong komunidad? Ilarawan ang mga sumusunod na larawan. Ano ang makikita sa mga larawan? Ano-ano ang uri ng pamumuhay ng mga taong nakatira sa mga larawan? Ano ang makikita sa mga larawan? Ano-ano ang uri ng pamumuhay ng mga taong nakatira sa mga larawan? Ano ang katangian ng puok rural? Saan nakatuon ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa ganitong uri ng komunidad? Ano ang katangian ng puok urban? Saan nakatuon ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa ganitong uri ng komunidad? Hahatiin kayo sa dalawang grupo. Bibigyan kayo ng 10 minuto upang mag-usap. Sa loob ng inyong talakayan, maglista kayo ng mga bagay na naglalarawan sa uri ng pamumuhay na nararanasan ngayon sa inyong komunidad. Magbigay ng pagkakaiba ng pamumuhay sa puok urban at puok rural. Para sa ikalawang araw, mga hanap buhay sa aking komunidad. Makinig sa ibibigay kong kategorya at random na letra. Kapag narinig ninyo ang letra, magbigay kayo ng isang sagot na akma sa kategoryang ibinigay. Produkto, hanap buhay. Ang layunin ng ating aralin ay nailalarawan ang iba't ibang uri ng hanap buhay sa komunidad. Produkto, mga bagay na ginagawa upang ipagbili. Serbisyo, gawaing ginagampanan o tulong na iniaalok para sa kapakanan ng tao. Ano ang hanap buhay ng inyong nanay, ng iyong tatay, o iba pang miyembro ng iyong pamilya? Ano naman ang gusto ninyong maging sa inyong paglaki? Bakit ito ang inyong napili? Sa paanong paraan mo ito napili? Ito ba ay sarili mong kagustuhan o kagustuhan ng iyong mga magulang?
Karaniwang hanap buhay na nagbibigay ng pangunahing produkto. Ang hanap buhay na nagbibigay ng pangunahing produkto ay tumutukoy sa mga gawaing pangkabuhayan na direktang kumukuha mula sa likas na yaman upang makabuo ng mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao. Karaniwang hanap buhay na nagbibigay ng serbisyo sa komunidad. Ang hanap buhay na nagbibigay ng serbisyo ay tumutukoy sa mga trabaho o gawain na nakatuon sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iba't ibang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong, kaalaman o kasanayan. Hindi ito nakatuon sa paggawa ng produkto kundi sa pagbibigay ng direkta o hindi direktang serbisyo. Magbigay ng mga uri ng hanapbuhay na gumagawa ng produkto, halimbawa magsasaka, panadero. Magbigay ng mga uri ng hanapbuhay na nagbibigay ng serbisyo, halimbawa pulis, doktor, guro, bombero. Sa darating na panahon, ano ang iyong pangarap na hanapbuhay? Bakit ito ang iyong napili? Paano makakatulong sa komunidad ang napili mong hanapbuhay? Isulat ang P kung ang sumusunod na hanapbuhay ay nagbibigay ng produkto at isulat naman ang S kung ang sumusunod na hanapbuhay ay nagbibigay ng serbisyo. Panadero. P. Guro. S. Kaminero. S. Kasambahay. S. Tindera. P. Mananahi. P. Inhinyero. S. Tubero. S. Magsasaka. P. Mangingisda. P. Para sa ikatlong araw, pagbuo ng isang business model. Magbigay ng halimbawa ng mga negosyo na makikita sa mga lungsod o pook urban. Ang layunin ng ating aralin ay nakabubuo ng isang simpleng business model o ideya. Ano nga ba ang negosyo? Ang negosyo ay isang uri ng gawain o aktibidad na may layuning kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng produkto o serbisyo. Hahatiin kayo sa 5 grupo. Bibigyan kayo ng sapat na oras upang mag-isip ng isang mini business. Pag-isipan ninyo kung anong produkto o serbisyo ang maaari ninyong ibenta o i-alok na makatutulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga tao sa komunidad. Ano ang pangalan ng inyong mini business? Anong produkto o serbisyo ang inyong iniaalok? Bakit ito ang inyong napiling negosyo? Ano-ano ang uri ng trabaho ang makikita sa inyong mini business? Paano makakatulong ang inyong business sa buhay ng mga tao sa komunidad? Suriin ang inyong komunidad. Ano-anong uri ng mga negosyo at hanapbuhay ang makikita sa inyong komunidad? Paano nakakatulong ito sa pagpapabuti ng pamumuhay ng mga tao sa komunidad?
Ilarawan kung ano ang naibibigay na serbisyo o produkto ng mga sumusunod sa komunidad. Magbigay ng mga halimbawa ng trabaho na makikita sa bawat item. Botika, tindahan, water refilling station, talyer, Jollibee. Para sa ika-4 na araw, paglikha ng isang poster. Ano-ano ang hanap buhay sa inyong komunidad? Anong sektor ng kabuhayan ang nais mo sa iyong paglaki? Ang layunin ng ating aralin ay naipapaliwanag ang iba't ibang trabaho at serbisyo sa komunidad gamit ang poster. Poster, isang uri ng visual na material na ginagamit upang magbigay ng impormasyon tungkol sa isang bagay. Paglikha ng poster, ilarawan kung ano ang naibibigay na serbisyo o produkto ng mga sumusunod sa komunidad. Magbigay ng mga halimbawa ng trabaho na makikita sa bawat item. Anong trabaho ang iyong ginuhit? Bakit ito ang iyong napiling trabaho? Ano ang benepisyo ng trabahong ito sa komunidad?